Mga kwentong pambata. Ang Prinsipe at ang Tatlong Kapalaran. Noong unang panahon, ang hari at reyna ay nagkaroon ng anak na lalaki na matagal na nilang hinahangad. Nagdala ito ng kasiyahan sa kaharian dahil sa wakas ay may tagapagmana ng trono. Ang sanggol ay pinangalan ng Inaros at nagkaroon ng engrandeng salusalo para sa lahat. Inimbitahan ng hari ang mahal na inang diwata para basbasan ang okasyon. Pero pagkakita pa lang niya sa bagong silang na prinsipe, ang kasiyahan niya ay naging kalungkutan. Mayroon bang gumugulo sa iyong isipan? Isa siyang magandang bata, pero nakakalungkot isipin ang hinaharap na naghihintay sa kanya. Ano bang ibig mong sabihin? Nakasulat sa kanyang kapalaran, nahaharap siya sa malaking panganib. Maaaring sa ahas, sa buwaya, o sa aso. Kung makakatulong ako, gagawin ko, pero hindi ito sakop ng kapangyarihan ko. Ang hari ay nagulat at lubos na nag-alala. Agad siyang nagpatayo ng palasyo sa tuktok ng burol para protektahan ang kanyang nag-iisang anak. Nagtalaga siya ng mga gwardya na magbabantay buong magdamag. Lumaki si Inaros sa loob ng mga haligi ng palasyo. May mga gurong itinalaga sa kanyang pag-aaral at pag-iensayo sa pakikipaglaban. Ang tanging koneksyon lamang niya sa labas ng palasyo ay ang malalaking bintana nito kung saan tanaw ang buong kaharian. Isang araw, may nakita si Inaros na tuta na naglalaro mula sa bintana. Inutusan niya ang gwardya na dalhin ito sa kanya. Nakakatuwa talaga yung tutang yun! Kunin mo at dalhin to sa akin! Napaisip ang gwardya dahil alam niya ang tungkol sa kapalaran ni Inaros. Pero hindi niya pwedeng suwayin ang utos ng prinsipe. Kaya lumapit siya sa hari. Isang aso? Hindi mo ba alam ang propesiya? Maaaring isang ahas, isang buwaya o isang aso ang magpapahamak sa kanya. Habang pinagagalitan ng hari ang gwardya, si Inaros ay nakikipaglaro sa munting aso sa may pinto ng palasyo. Binuhat niya ang tuta at tumakbo sa bulwagan ng palasyo. Pakiusap, Amang Hari! Pangako po na talagang aalagaan ko siya ng mabuti! Sige na po, dito na lang siya! Nang makita itong masaya at nakikipaglaro sa tuta, pumayag ang hari sa kahilingan ng prinsipe. Naku! Maraming salamat po, Ama! Pangangalanan kitang Fluffy! At magiging magkaibigan tayong dalawa habang buhay! Lumipas sa mga araw, nasundan ng mga taon, at lumaki si Inaros na isang matipuno at gwapong binata. Pero hangad pa rin niya na makita ang mundo sa labas ng palasyo. Amang Hari, bakit hindi ako maaaring lumabas ng palasyo? Hindi mo alam ang mga panganib na naghihintay sa'yo sa labas ng palasyong ito. Alam ko ang tungkol sa propesiya. Pero tingnan mo ko at si Fluffy, hindi kami mapaghiwalay. Naisip niyo po bang maaaring may parte sa propesiya na hindi na mangyari? At kung gusto kong maging mabuting hari, dapat may alam ako sa mga nangyayari sa aking paligid. O sige kung ganon. Hindi na kita pipigilan. Maglakbay ka at tuklasin ang mundo pero, anak ko, mag-iingat ka. Naku, maraming salamat, Ama. Mag-iingat po ako. Nang sumunod na araw, si Fluffy at Inaros ay naglayag sa dagat gamit ang barko tungo sa malayong kaharian. Sa kanilang paglalakbay, nakaranas sila ng napakalakas na bagyo. Nabali ang poste ng barko at nawala ng balanse ang nakasakay dito. Ang iba sa kanila ay nahulog sa dagat. Hindi makita si Fluffy kahit saan, kaya nag-alala si Inaros. Fluffy! Fluffy, nasaan ka na? Nasaan ka na? Hindi na nagdalawang isip pa, tumalon si Inaros sa dagat para sagipin ang kanyang matalik na kaibigan. Oh, Fluffy! Mahal ko, Fluffy! Oh, hindi ko pwedeng mawala! Habang yakap ang kaibigan, napansin ni Inaros na may buwayang lumalangoy papalapit sa kanila. Mahigpit niyang hinawakan si Fluffy at nagmamadaling lumangoy pabalik ng barko. Nang biglang, natakot ang buwaya at nagmamadali siya na bumalik sa dagat. Laking gulat ni Inaros at pagkalingon niya, isang napakagandang babae ang nakita niyang nakatayo na may hawak na pana at palaso sa barko. Umakyat ka dito, dali! Maraming salamat. Wala bang nagsabi sa'yo na hindi ka dapat lumangoy kapag may malakas na bagyo?
Maraming salamat. Hindi lang ako ang iniligtas mo, pati na rin ang matalik kong kaibigan. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Ako si Elena, prinsesa ng kaharian ng Alabama. Ano naman ang nagdala sa isang prinsesa sa barkong puno ng mga karaniwang tao? Gusto kong tuklasin ang mundo sa labas. Pero gusto ng aking ama na magpakasal ako sa isang prinsipe. Kaya naisip ko maglakbay sandali bago ko pa man sundin ang kapalaran ko sa bagay na to. Namangha si Inaros sa ipinamalas niyang katapangan. Sabihin mo nga, bakit ka nandito? Ako si Inaros, isa akong negosyante. May inaasikaso lang akong ilang negosyo. At patuloy silang dalawa na nag-usap sa kanilang paglalakbay. Narating ng barko ang Alabama, kung saan bumaba sina Elena at Inaros kasama si Fluffy sa likuran nila. Ang hari at mga sundalo niya ay naghihintay sa baybayin para ibalik si Elena sa palasyo. Nang makita nilang may kasama ang dalaga, inaresto nila si Inaros. Teka! Pakawalan niyo siya! Wala siyang ginagawang masama! At sino ka naman, dayuhan? Sabihin mo kung anong kailangan mo sa aking anak. Nang makita niyang hindi na siya pwedeng magsinungaling, inilantad na niya ang kanyang tunay na pagkatao. Pinaalam din niya ang kagustuhan niyang pakasalan si Elena. Yun ay kung papayag dito ang mahal na hari. Nako, patawarin mo sana ako, mahal na prinsipe. Mga kawal, tanggalin ang kanyang pagkakatali madali at bigyan siya ng pinakamagandang kwarto sa ating palasyo. Siguradong pagod ka na. Bakit hindi ka muna magpahinga sandali, maligo at samahan kami sa hapunan? Sa kanilang pakikipagkwentuhan habang kumakain, nagustuhan na rin ng hari si Inaros at pumayag sa planong kasalan ng dalawa. Ang dalawang hari at reyna ay nagkita na para sa kasalan. Isang engranding kasal ang plinano para sa kanilang dalawa. Pero hindi na gustong itago pa ni Inaros sa magiging asawa ang tungkol sa kapalaran niya. Anong nangyari, Inaros? Bakit mo ko pinatawag dito? 2 oras na lang bago tayo magpakasal. Ayos lang ba ang lahat? Hindi ka ba masaya sa kasal? May kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ko na talaga kayang itago sa'yo ito. Ano yun, mahal ko? Sinabi ni Inaros ang lahat tungkol sa propesiya na sinabi ng mahal na inang Diwata. Nabanggit din niya na nung niligtas siya ni Elena mula sa buwaya, ang ikalawang kapalaran niya ay natalo na. Hindi ako naniniwala sa lahat ng ito, pero naniniwala ako sa pag-ibig. At gusto kong makasama ka habang buhay, mahal ko. Ano mang hirap ang haharapin natin sa hinaharap, magkasama natin tong lalabanan. At palagi akong nariyan para protektahan ka. At mahal rin kita, Fluffy. Kaya naman sila ay nagpakasal at ang kaharian ay masayang nagdiwang. Oh, talagang napakaganda niya. Talaga namang bagay na bagay sila sa isa't isa. Mabuhay ang bagong hari! At magkasama, sina Elena at Inaros ay inilaan ang buhay sa kabutihan ng nakararami. Lubos silang minahal ng mga tao sa kaharian hanggang sila'y koronahan bilang bagong reyna at hari. Mabuhay ang bagong hari! Isang gabi, habang natutulog sina Inaros at Elena, may napansin siyang gumagalaw sa mga anino. Dahan-dahang lumalapit sa kanyang asawa. Habang papalapit ito, napansin niyang isa itong ahas. Aha! Hinihintay ko talagang dumating ang araw na ito. Naglagay si Elena ng isang mangkok ng gatas sa harap ng ahas. Agad na lumapit ito sa gatas at nagmamadaling uminom. Matapos nitong masimot ang laman, nakatulog ito. Ang matalino at maparaang si Elena ay inasahan na ang pagdating ng ahas. Mayroon siyang hinandang gatas na may halong mahiwagang halamang gamot sa kanyang tabi na magpapatulog dito. Tapos, inutusan niya ang mga gwardya na kunin ang ahas at ipatapon sa isang lugar malayo sa kaharian. Kaya, natalo na din niya ang ikatlo at panghuling kapalaran ni Inaros at prinotektahan niya ang asawa gamit ang kanyang talino at diskarte. Si Elena at Inaros ay nagsimula ng mahabang paglalakbay para magkasamang tuklasin ang mundo at mamuhay ng masaya magpakailanman. Magkasama nilang nalampasan ang mga pagsubok at takot at ngayon mas matapang na.